sikat ng araw, mutyang mahalaga sa dagat silangan. Temes. Fuego! Itay! Tay! Si Inay manganganak na! Sonos tayo, King ni Madre. Konti na lang. Hindi tayo Kumunti na lang doon, Chidora. Pinagsabihan ng inang Gamu-Gamu ang kanyang anak na huwag lumapit sa apoy ng lampara upang hindi siya masunog. Ngunit, hindi nakinig ang batang Gamu-Gamu. Siya ay lumipad at naglaro malapit sa apoy ng lampara. At walang ano-ano'y, nahagip siya ng apoy at ang kawawang batang Gamu-Gamu ay namatay. Kung nakinig sana ang anak sa kanyang ina, ay hindi siya mapapahamak. Naintindihan mo ba ang kwento ng batang Gamu-Gamu, Pepe? Opo, Inay, pero ganun po ba talaga yun? Oo, Pepe. Kaya huwag mong tutularan ang batang Gamu-Gamu. Kung hindi lang sana siya lumapit sa apoy ng lampara, ay hindi sana mabubuwis ang kanyang buhay. Ngunit, Inay, ako isang batang matapang. Bakit ko pipigilan ng sarili kong maabot ang aking gusto? Katulad ng mga batang Gamu-Gamu. Nako, Pepe. Kailangan ko rin po bang mamatay gaya niya upang masagot ang aking mga katanungan? Mayroon akong asignaturang binigay. 1, 2, 3. Abanico Calesa. Jose, maaari ka bang tanungin? Ikaw ba ay bihasa sa Kastila at Latin? Kaunti lamang po. Kalyatin ninyo! Darating ang araw at ako rin magiging bihasa sa pagsasalita ng Kastila at Latin. At kayong lahat ay hahanga sa akin dahil sa husay ko. Ako, si Segunda Solis Katigbak. Ako'y mula sa aking pinakamamahal na bayang Lipa, Batangas. Isa sa aking matalik na kaibigan ay si Olympia Rizal na aking ding kaklase sa Kolehiyo de la Concordia. Siya ay may mga matang kung minsan ay makislap at nangungusap. May mga ngiting nakakagayuma. Un aire de selfie. Makalipas ang maraming araw at lumalim ang aking paghanga kay Segunda at tila ito'y naging pagmamahal na. Ngunit sa kasamaang palad, ang aking minamahal na si Segunda Katigbak ay ikakasal na sa iba. Hindi ako kailanman nagkaroon ng lakas ng loob upang buksan sa kanya ang aking nararamdaman. Ako'y lubusang nasaktan sa aking nalaman at pakiramdam ko'y hindi ko na kayang buksan ulit ang aking pagmamahal sa ibang dalaga. Pepe, nakapala. Pepe, maaari ba kitang makausap? Sige. Simula ngayon na hindi mo na pwedeng gamitin ang apelyadong merkado. Bakit po?
Dahil ipinagutos ito ng Gobernador General Claveria na ang bawat Pilipino ay kailangan magpalit ng apelyedong Pangkastila. Sige po, naiintindihan ko po. Kaya mag-aral kang mabuti at huwag ikahiya ang pamilya natin. Ano na lamang ang gagamitin kong apelyido? Rizal na lamang ang iyong gamitin na apelyido. Hindi na tama ang ginagawa ng mga Pilipinong bata. Hindi lang tayo inaalis sa ating parokya, kundi tinatapakan din ang ating pagkatao. Hindi lang ito tungkol sa ating kasanayan, kundi maging sa kulay ng balat. Kailangan na natin gumawa ng kilusan. Naway pagpalain tayo ng may kapal sa gagawin nating kilusan. Sabi nila tayo aalagaan at ituturing isang bayan. Ngunit tayo inaalipusta at inaabuso. Kailangan na talagang merong magbago. Tama ba ang trato ng mga Espanyol sa atin? Padre Gomez, ngayon na natin sila sa langkayan ng Quezon sa San Felipe para pagbayarin nila ang kanilang mga kasalanan. Anak, huwag mong gawing sagot ang parasan sa problema ng bayan. Pagpalain nawa ng may kapal upang magtagumpay. Huliin siya! Sandali lamang! Ano ang aking kasalanan? Ano ang aking kasalanan? Padre Burgos! Anong may paglilingkod ko sa inyo? Huliin siya! Wala akong kasalanan! Naway patawarin kayo ng ama! Padre Zamora! Ano may tutulong ko sa inyo? Sumama ka sa amin! Huliin siya! Maaari mo bang itura kung sinong utak ng himagsikan? Sila! Sila ang utak ng himagsikan sa Cavite! Puwan kay Garote! Wala kaming kasalanan! Wala kaming kasalanan! Wala kaming kasalanan! Ako si Padre Gomez at ako'y naakusahan ng pagtataksil. Ako si Padre Burgos at ako'y naakusahan ng pag-aalsa. Ako, si Padre Zamora, ay naakusahan ng sedisyon. Sa murang edad ay namulat ang aking kaisipan sa pagtrato ng mga Espanyol sa aking mga kapwa Pilipino. Lalong lumakas ang aking loob upang ipagtanggol ang aking mahal na bayan. Doña Todora, dinadamit ka namin dahil hindi ka gumamit ng apelyedong Espanyol. Wag! Hindi pwede! Kaya nga, tama na. Huwag niyong kakalimutan ng mga Nagdaan ng ilang taon ay pinagmalupitan pa rin ng mga Espanyol ang mga Pilipino at mapaaking mahal na ina ay kanila ring dinakip. Matapos ang mga pangyayaring iyon, ako nga'y nakapasok sa Universidad ng Ateneo na pinamumunuan ng mga Jesuita.
Ang aming paaralan ay binubuo ng eksternos at internos, at ako'y kabilang sa mga internos. Ang pula na bandila ay para sa aming mga internos na tinatawag ding Romans. Ang asul na bandila ay para naman sa mga eksternos na tinatawag ding Carthaginians. Matapos ang mga pangyayaring iyon, ako nga'y nakapasok sa Universidad ng Ateneo. Ako ay nagkaroon ng mahusay na tagumpay sa pag-aaral sa Ateneo. Palagi akong nakakakuha ng pinakamataas na karangalan at medalya sa lahat ng asignatura. Binigyang diin ko ang disiplina, pagbuo ng pagkatao at relihiyon. Unti-unti akong nagkakaroon ng interes sa ophthalmolohiya dahil sa kagustuhan kong magamot ang mata ng aking ina. Hinarap ko ang mga diskriminasyon mula sa aking mga propesor na Dominikano at mga tensyon sa mga estudyanteng Espanyol. Gayunpaman, hindi ko natapos ang aking kurso dahil ako'y namulat sa politiko at klero na humihiling na ako'y makasalamuha sa kanilang sistema. Ako, si Leonor Rivera. Ako'y nagmula sa Kamiling Tarlac. Ako'y anak ng Casa Tomasina sa Intramuros. Ako'y isang mag-aaral sa La Concordia College. At isa sa aking kaibigan ay si Soledad Rizal. Leonor? Maaari mo ba kaming kantahan? Upang marinig naman ni Rizal ang iyong magandang boses? Oo nga. Alam mo bang magaling kumanta si Leonor Rizal? Napakahusay mo palang dimawalik yun. Lalo mo akong natay. May mong boses, ang siyang nag-engage with. So kung huwag na kitang pakalimutan. Ay, isa pa? Rizal? Ikaw ay parang isang Rizal yun. Lumalabas ang iyong kagandahan at ikaw ay nagbibigay pulang buhay sa Masasabi kong handa na akong buksan ulit ang aking nararamdaman sa babae. Si Leonor Rivera ay napakagandang dalaga na talentado sa pagtugtog ng piano at pag-awit. Siya ay mahinhin kung magsalita, matalino at tila'y nasa kanya na ang lahat ng aking nanay sa isang babae. Tumagal ng 8 taon na ang aming relasyon, ngunit ang nais ko muna'y pumunta ng Madrid upang mag-aral at magmatsyag sa pamamalakad ng Espanyol, humanap ng butas at gamitin ito laban sa kanila. Napakarami ko ng sulat na naipadala sa iyo, ngunit ni isa'y wala kang tugon. Kamusta ka na kaya aking Leonor? Leonor, anak, putulin mo na ang iyong ugnayan kay Rizal dahil batid ko may nilalaman na ang kanyang puso sa kanyang kinaroroonan. Ikaw na ay papakasal kay Henry Keating na batid kong gusto rin naman ng iyong puso. Soy Consuelo Ortiga y vengo de Madrid, España. Soy hija de Don Pablo. Isang babae may mga matang mapangusap at may ngiting matatamis. Napakagandang gawa ng tula. Pamamagatan ko itong Ala Senorita Consuelo Ortiga y Perez. Ang aming mga damdamin ngay tila'y nag-iisa na at patuloy na lumalim. Ngunit ako'y umalis din dahil paano si Leonora na aking minamahal. Baka siya pa rin ay naghihintay sa akin. At isa pa'y, hindi ko gustong masira ang pagkakaibigan namin ni Eduardo Delete. Ako'y lumipat sa Berlin upang tapusin ang aking nobelang Noli Me Tangere. Mag-isa ko lamang dito at tila hindi ako nasanay mamuhay ng ganito.
Ako'y natutuliro dahil mahina na ang ating negosyo at mabagal na rin ang produksyon. Wala nang pumapasok na salapi sa atin. Ano ba ang iyong mas? Ibig ko sanang tulungan mo ang aking kapatid na si Rizal sa Berlin. Ako na ang bahala, minsan. I went to Berlin to help my dearest friend, Rizal. I asked many people, but they kept on answering they weren't familiar with his name and face. But then finally, I met someone who guided me to his house. So, as far as I remember, this is his house. Thank you. You're welcome. Rizal, Maximum Lola, matalik kong kaibigan. Ba't ka napadpad dito? Anong nangyari sa'yo, aking kaibigan? Ako'y naubos at mukhang wala na akong pag-asang may publiko ang aking nobela. Ako ang siyang tutulong sa'yo upang mailabas ang iyong nobela. Maraming salamat, kaibigan. Ang La Liga Filipina ay naging isang pangarap lamang. Pagka-uwi ko ng Pilipinas, ay ako'y ipinatapon sa dapitan na animoy parang nasa malayong lugar. Tahimik at malamig. Napakadami nang nabiktima ng mga Espanyol at mas marami pang mamamatay pag di natin napigilan ang kanilang pangapi. At sa gabi ng 29, sisimulan na natin ang revolusyon! Ilabas nyo ang inyong mga sedula at pagmasdan ninyo ang munting papel na umaalipin sa ating lahat. Katipunan! Kailangan na natin wakasan ang ilang daang taong pananakop ng mga Espanya. Kulang man tayo sa espada at mas malakas man ang baril at kanyon ng mga Kastila. Lalaban tayo hanggang sa uli nating hininga. Hindi tayo magpapalupig. Tayo magtatagumpay. Itaas nyo ang iyong mga sedula. Punin nila ang sedula! Mabuhay ang katipunan! Mabuhay! Sa ika-26 ng Disyembre, ang nasasakdal na si Jose Protasio Rizal ay napatunayan nagkasala sa kasong sedisyon, rebelyon at pagkikasangkot sa pag-aalsa. Siya ay hahatulan ng sentensyang kamatayan sa ika-30 ng Disyembre sa Bagong Bayan. Jose Rizal, ikaw ay babarilin sa likod ng pulutong sa ganap na ika-7 ng umaga sa Bagong Bayan. Pinipintuho kong bayan ay paalam. Lupang iniirog ng sikat ng araw, mutyang mahalaga sa dagat silangan. Kaluwalhati ang sa aming pumanaw. Ako'y mamamatay. Huwag ganyan naman. Listo! Karga! Apuntar! Pagsumate, mes. Fuego! Ngayong namamalas na silanganan ay namamanaag yaong maligayang araw na sisikat sa likod ng luksang nagtabing ulap. Anak, ano nangyari sa'yo? Hindi ko kayang mawala ang aking mahal na anak. Fuego! Huwag kang masyadong halata. Bato. Para nakita yung ginawa ni Dian kanina. Para talaga parang totoo. Dapat yung sa kanyang parang totoo. Tapos Dora to Dora. Go. Huwag masyadong halata. Bulang. Naalam ko naman, siya din ang laman ng iyong puso. Okay! Hindi siya nagsasabi. Wait. Go!